Hello YouTube people, ito na naman yung abang lingkod na si Ethan Craftsman na magre-review na naman po tayo or mag-unbox tayo ng another weapon system ng ating TW1022 na Optimus Prime, yung Star Leader na ito po yun. Although nakasulat sa Chinese, hindi po natin maintindihan, pero ito po yung mismong weapon system. So, bubuksan na po natin para makita nyo po kung anong laman ng loob. So, ito po yung loob. Kung makikita nyo po, ito po ang loob ng kanyang brown box, ang kanyang weapon system. Na pagka meron po kayong TW1022 na byway na Star Leader, you must have this one. Alam nyo po to. Ito po yung weapon system niya na talagang isinama pa po ng byway na talagang nag-effort po silang gumawa nito para meron pong maging weapon ng ating si TW1022 Optimus Prime. So, bubuksan na po natin para makita po natin lahat ng mga piece by piece. Uunahin po natin to. Ito. Nakita niyo po ang kanyang pagka-paint ay napakaganda rin. Ito po yung kanyang cannon. Yan, na napakaganda. Then, mamaya po pahawak po natin lahat yan. Then, another one, itong kanyang dalawang gun. Na pareho po maganda. At talagang ginawa po nila from left to right. From left to right po yan, no. Kung maganda po yan at then, yung kanyang axe na silver na kung titignan po natin may pagkahawid po kaya Batman, di ba? O ganyan po siya. At dalawa rin po yan. Ito pa namang isa ay yung battle axe rin yan na translucent plastic. So ito natatanggal po ito. Tatanggal yan para pagka isinot mo sa kamay niya pwede mo ibalik na ganun kasi not possible kasi wala siyang open hands. So ganyan po ang looks nito. Then, yung kanyang dalawang hook na nakita po natin na ginamit po niya to kay Grindor. Yung nirip up po niya yung head ni Grindor ay ito po yung ginamit niya. Although, hindi po ganong realistic kung titignan natin, sobrang laki. Kung titignan natin doon sa figure. Pero ito po talagang kasama. Then, meron pa pong dalawang weapon na ito. Yung kanyang nilalagay sa kanyang kamay, knuckle. Para siyang asero, kumbaga, knuckle. So, isa-isa po natin na pagagamit sa kanya yung mga weapon na yan. Ito, ipapasok po natin yan. Ganyan, no. Sabay, kiklip natin dito yung edge niya. So, yan po ang makikita natin na hold nyo ng weapon. Iisa-isain po natin na paggagamit ng kanyang weapon yan. Then, the next one is yung kanyang shield. Yan ang kanyang shield at ang kanyang translucent na axe. Kanyang silver na axe naman ang makikita natin. Dalawang weapon na gun na napakaganda yan, o. Makikita nyo. Kaya kung may mga set kayo ng mga another Optimus Prime na katulad nito, yung mga weapon na yan pwede nyo paggamit lahat sa kanila. Then another one naman, yan yung hook na ginamit niya kay Grindor nung nirip up niya yung head ni Grindor. Although malaki siya kung titignan natin sa sizes ng figure, pero happy tayo kasi sinama nila yan na pwede natin na gamitin yan. Kumbaga, siyempre Energon hook yan tawag dyan. So, another naman, yung kanyang knuckle naman ang ilalagay natin. So, sa knuckle, paglalagay nito, tatanggalin mo lang to sabay,
isusot mo sa kamay niya yan. Then, ibabalik uli natin yung kanyang para mag-stay siya. So, ganun rin sa kabila. Na talagang pagka sinuntok ka nga naman itong nakanakel siya, ay talagang masisira yung dapat masira. Kung makikita mo, ayan. So, ikot natin para makikita nyo lahat ng angulo na pagka hawak-hawak yung knuckle niya na napakabagay na bagay sa kanya. Kaya katulad ng inuulit ko na kung marami kayong figure na ganito, yung mga weapon na yan sa pag-display nyo sa kanila, pwede nyo pahawak lahat sa kanila. Crush yung talagang masasabi natin talagang kasamang weapon niya na alam naman natin yung dalawang battle sword and also the side blade na ito po yung mga yon. Ito. So, i-incorporate natin yung isa para makita po natin. So, yan yung side blade niya. Yung lumabas sa kamay niya. So, yan naman. Oh, yung kanyang sword and also his knuckle do sa Dark of the Moon. Nakita natin na ginamit niya yung mga weapon na yan. Mga weapon na corporate ng lahat ng weapon kit na ibinigay sa atin ng Byway. Na napakaswerte natin at meron po nag-produce ng mga ganyang klaseng weapon. So dun sa mga hindi pa po nakakapag-avail ng ganyan weapon hanggang ngayon, meron pa po sa online yan. So mag-avail na po kayo para hindi nyo po ma-miss yung chances na makakuha kayo ng ganyan sa inyong mga figure, kasi hindi po makikompleto yung masasabi natin yung ating mga figure pagka wala po sila ng mga weapon. Kasi kasama po yan sa playability natin. Pagka dinidisplay natin sila, ay yan po yung mga pwede natin pahawak sa kanila. At the same time, kung marami tayong figure, pwede mong pahawak lahat yan. Kaya kumuha na po kayo kung meron po kayong pagkakataon na makabail, ay mabail na po kayo. So, ayan po yung kanyang mga weapon para makita natin pagka inilagay natin yung mga weapon sa track mode. Makikita po natin ito. Una yung knuckle niya. Subukan natin ilalagay ng ganyan. Either nasa atin po kung ano mong orientation ang gusto natin ng pagkalagay. Either nakasahod ng ganyan, nakasahod ng ganyan. Okay po ba sa inyo yan? Or nakaganyan. Dalawa pong klase yan Or nakaganito. Nasa orientation po ng face natin yan. Ganyan po yan kung makikita nyo sa harap, ganyan po yung kanyang itsura. Then itong mga weapon niya to, ito meron siyang mga tab rito. Ibig sabihin pwede siyang i-incorporate na nakaganyan. Tapos itong isa ay nandito na pagka nasa battle mode weapon system. Yan yung po ang medyo maganda pong pagkalagay, pero wala na po tayo itong ganya. Subukan natin kung possible yung ganya. Subukan natin kung possible na mailalagay natin dito. Hindi, wala siya, pero pwede siyang i-attach dito, parang ganun. Or pwede siya maging non-canon. Yan, ganyan. Pero yung mga ibang weapon na to ay talagang hindi na po natin mako-corporate. So kung titignan po natin siya, paikutin po natin nang makita po natin lahat ng angulo. Ganyan po yung magiging itsura ng kanyang battle. Para po sa mud box na napakaganda po, na siguradong kumbaga nag-add po ng look sa atin na figure. So kung bago lang po kayo sa ating mga video, huwag po kayo makalimot mag-react, comment, share, and subscribe. Kami pong mga toy collector ay may mga pusong bata pero hindi isip bata, na ang kaligayahan lang po namin ay mag-collect ng mga toys na gusto namin
na in a time, ay ito po hindi po mga investment po yan, maganda investment yan in time. Na pagka wala na pong sa market niyan, at least meron po kami. At meron rin po kayong guide na makikita nyo po na meron po palang mga ganyan toys na lumabas. Kaya don't forget po na subscribe and support po natin ang channel ni Ethan Craftsman. Lagi pong tandaan paalala ni Ethan Craftsman. Keep safe and God bless.